buksan ko na itong ating mga seeds, no? Ayan. Tapos kunin natin yung ayan. Natin itong seeds ng ating repolyo. Yun po, maliliit lang ng pong seeds ng repolyo, no? Ayan, tingnan niyo po. So, konti lang naman, tamang-tama lang itong ating pagkupunlaan. Kunin ko na lahat. Tingnan ko pa. Ayan. So, enough ito sa isang punlaan, ano? Ayan. Ayan po. Ating mga seeds ng repolyo. Ngayon, iano lang po natin dito, ibubudbud lang po natin dito, no? Ibubudbud lang natin dyan, iwaiwalay. Ayan. Ayun. Ayan. Budbud na. So ngayon maglagay tayo ng vermicast, no? Bilang paunang pataba. So sa itaas ko po nilagay ang vermicast para kapag nag-sprout po yung ating mga seeds ay madali pong makakuha ng nutrients dahil nasa taas ko na nilalagay itong vermicast. Yan. So sila ang ating pinantakip, no? Ito sa ating seeds. So ngayon naman maglagay tayo ng coco peat, no? Sa ibabaw na bahagi ng lupa natin pinagpunlaan ng cabbage o repolyo. So itaas naman po yung coco peat. Yan. Parang dressing siya, no? Yan. Para po kapag nag-sprout yung ating mga punla, ay maganda po yung tubo nila. Buwag kasing lupa, no? Yan. Taas natin mailagay ang ating mga seeds. Naglagay ng vermicast at coco peat. Bahagya po natin silang didiligan. Wisik-wisikin nyo lang po ganito, no? Wisik-wisik lang. Every morning po yan hanggang mag-sprout po sila. Yan. Within ano na naman po yan. Within 1 week ay mag-sprout na po yan. Ayan. Ating punla na cabbage o repolyo. Yan. After 10 days ng ating pagkakapunla, so yun po, ano? Kaunti lang po yung tumubo, no? Pero makakapag-transplant naman tayo. Ito, kumpul-kumpul sila. Yan. So, yan po yung ating mga punla na repolyo o cabbage. Yan, ay pwede na pong i-transplant yan. Dahil ano na po yung kanyang daon, ano? Meron na siyang 4 na daon. So ngayon magta-transplant tayo ating mga punlang repolyo. So dito po tayo magta-transplant, ano? Sa mga bote ng mineral water. Makikita niyo po buwag gagang lupa. Ginamit ko na po yung mga lupang yan at ang mga boteng yan sa iba kong mga laman. Kaka-harvest ko lang ng pak choy. Ngayon ay magta-transplant naman po tayo dyan ng ating punla na repolyo o cabbage. So yan po ang ating mga punlang repolyo na ating itatransplant dito sa mga bote ng mineral water. Yan. So yun ay magta-transplant na tayo. So ito muna yung ating kukunin. Maliliit pa lang naman po yung mga ugat niyan, ano? Kahit sa kamay pwede pong kunin yan. Yan. Kasama po dapat ang ugat sa pagta-transplant, no? Ingatan po ninyo na dapat ay kasama yung ugat. So yan, kita nyo po, kasama yung ugat, no? Transplant natin ngayon dito to. Yan, daan-daan din po. Dapat po hindi masira yung ugat. Yan, so isa. Ito, dalawa itong magkatabi. Pwede nyo pong kunin sa kamay nyo, ganyan yan. Yan. Kita nyo po, kasama yung ugat. Yan, no? So magkadikit sila. Pag-iwalay nyo lang po yan. Iwalay nyo silang ganyan. Sa isang bote po kasi, isang halaman lamang ating itatanim. So, ito isa. Ito naman ang isa. Iyon. Okay.
Tapos itong isa. Ayan. So nakatatlo na tayo na transplant, ano? So ngayon po ay maglagay tayo ng paunang pataba, no? Vermicast ang aking gamit. Kahit sa kamay nyo lang pong ganyan, ipaikot nyo lang po, no? Sa iyong bagong transplant na halaman. Ngayon ay bahagya po natin diligan, no? Wiwisik-wisikin nyo lang pong ganito pag bagong transplant sila, no? Yan. Every morning, wiwisik-wisikin nyo lang po ng ganyan. Yan, hanggang tuluyan po silang makabawi, no? Kasi po kapag bagong transplant na ganyan, may stress po yung halaman muna. Yan, pwede nyo po munang ilagay sa isang lilim na lugar yan. After 3 days ay pwede na siyang direktang paarawan. So ang ganda na po, no? Ang ating mga tanim na repolyo sa mga bote ng mineral water. Kitang-kita na po yung cone, no? Yung bilog, no? Ng kanyang pinakabunga, no? Yan po kasi hina-harvest yung bilog na yan. So inaantay ko pang lumaki pa ang bilog na yan bago ko siya i-harvest. More or less po mga 15 days, no? Pwede ko nang i-harvest itong ating mga tanim na repolyo. Simpleng-simpleng alagaan at patubuin. At ang sabi po nila, sa malamig na area lang daw po ba nabubunga, no? O nabubuhay yung repolyo. Pero chinyalins ko po yan. Ito po, nakikita po ninyo ang ating mga tanim na repolyo sa mga bote ng mineral water. So kung wala kayong enough space, sa Metro Manila kayo nakatira, pero gusto mong magtanim ng repolyo, ito po, sa ganito pong pamamaraan, ay pwede nyo pong gawin, no? Sa mga bote ng mineral water. Kasama po ng iba kong mga halaman dyan sa ating garden. Pawang sa mga bote lang po ng mineral water. Itong ating mga tanim na repolyo. Ngayon po ibabahagi ko sa inyo ang paggawa ng masarap at masustansyang side dish na coleslaw. Una po yung ating bida, repolyo, green onions, carrots, durog na paminta, asin, apple cider vinegar, mustard, at mayonnaise. Iyan po ang kumpletong sangkap ng coleslaw. So ngayon ay simulan na natin ang paggawa. Gagamit po tayo ng ganitong tools, ano? Yung gadgaran. So yan. Natin yung ating repolyo. Yan. Gadgarin po natin. Yan, para pinos siya, no? So yan, tingnan natin ang ating nagadgad. Yun. So marami na yung nagadgad, pero itong iba malalaki, hiwain na lang natin, no? Ng maliliit. So ngayon ay simulan na natin paggawa. Pagsama-samahin lang po lahat ng sangkap. Una yung carrots. Yan. Alright. Sunod ay ang green onions. Okay. Sunod ay ang durog na paminta. Okay, sunod ay ang asin. Ayon po sa inyong panlasa, no? Ayan, konti lang po ang aking nilagay dahil di po ako maalat na timpla. Sunod ay ang apple cider vinegar. Yan. Sunod ay ang mustard. Ayan. At ang ating pang-uuli ay ang mayonnaise. Ayan. Alright. Ayan. Ngayon po ay i-mix natin mabuti, no? Pag-alu-aluin po natin ang lahat ng sangkap. Ihalo mabuti. Yan. Okay.
Wow, looks good. Yan, pagkahalo, eto na po. Yan. So ngayon ay titikman ko itong ating bagong gawang side dish na coleslaw. Alam magsasakang reporter kung ganito kasarap. So, panalo. Lasang-lasa po yung ating repolyo, no? Tsaka yung ibang mga sangkap. Tama-tama lang ang timpla. Hap! Gumawa rin po kayo nito. Tiyak po ay magugustuhan ng mga chikiting, ano? Yung mga anak. At kung meron kayong bisita, pwede pong hihanda itong ating side dish na ito na coleslaw. Nawa po ay nakapag-share naman ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po, yung pagpupunla at pagtatanim ng repolyo sa mga bote ng mineral water. At ang ikalawa, itong paggawa ng masarap at masustansyang side dish na coleslaw alam magsasakang reporter from garden to table. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood nyo ko, magtanim rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po. God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Jennifer D. Hello Sir Mer, bakit po kaya ang tanim kong mulberry ay ayaw bumunga? Salamat po. Thank you very much sa Jennifer. Dapat ay i-pruning mo, ano? Tanggalin mo yung kanyang mga sanga. Tapos kapag umusbong ng panibagong sanga yan, magkakaroon na yan ng flower at bunga. Tanong naman mula kay Edison Kunanan. Hello magsasaka reporter. Bakit po yung tanim kong labanos ay madaling nagkabulaklak? Hindi ko po tuloy napakinabangan ang kanyang laman. Salamat po. Thank you very much sa Edison. Lumampas yan sa edad na dapat ay harvest mo. Ang labanos, dapat ay na-harvest yan within 2 months hanggang 2 months and 15 days. So kapag lumampas ka talaga dyan, magkakaroon na yan ng flower. Tanong naman mula kay Roslyn Villamor. Sir, merang sitaw po ba ay ilang buwan bago bumunga? Salamat po. Thank you very much sa Roslyn. Within 2 months, magkakaroon na yan ng bunga. Ano? Tapos unti-untihan lalaki, 2.5 months, makaka-harvest ka na ng bunga ng iyong sariling tanim na sitaw. At abang buhay yan, patuloy yan maglalabas ng flower at bunga. Tanong naman mula kay Gemma Dumangon. Hi magsasakang reporter, ilan po bang taon bago magbunga ang kalamansi? Sa seeds ko po siya itinanim. Salamat po. Thank you very much sa Gemma. Aabot yan ng 2 years bago mapabunga ang kalamansi kung sa seeds mo siya itinanim. Pero kapag markot method dyan o kaya grafting method, within a year ay pwede mo yang mapabunga. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko sa mga naging katanungan po ninyo. Magtanim din po kayo. Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Shoutout kay Retired General Marcelino Papa P. Pedroso, watching from District 1, Tondo, Manila. Errol Bormeo, Eric Fontanilla, Jetro Ray Pamplona, Del Velasco, Aspias Pillaga, Chris Nalasa Deloso, Alex Puentes, Alex Giao, Michael Ang, Tatay Susing at Nanay Nori Kabigting, Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto, Nanay Feli Navarra, Mampeng Bartolome, Mampatima Patio, Lerma Lunar, Noni Triol, Bobet and Josa Kunanan, Eddie and Joserina Alhambra,
Margie Vargas and Joko Santoyo, Amor and Dennis Fajarda at Romeo and Sosa Fernandez and family, watching from Quezon City. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.